Hello guys, ako nga pala si Coach Bam. Magdarank lang ako ng mga tips sa M7 based on my preference na may konting bias na rin. Umpisa na natin. Ang number 1 ko is Team Liquid. Team Liquid Philippines. Bakit sila ang napili ko? Kita naman natin how dominating they are. Lalo na nung SEA Games, diba? Nakita naman natin. Sobrang lakas nila. And also yung MPLPH, sobrang lakas nila. And yung factor na tuloy-tuloy ka mag-tournament sobrang laking advantage lalo na may kasunod ka kagad na tournament which is yung M series, yung M7. Sobrang laking factor. Although may con siya na pwedeng mapagod yung player pero pag nanalo ka ng sunod-sunod, sobrang laking factor siya. And my second team is ang Onyx ID which is dominating din sa MPL ID finals. Although nagtatalo na sila nung mga late sa regular season pero sobrang lakas sila. Sila pa rin ang pinakamalakas ng regular season, yung Onyx ID. Sobrang fit sa kanila si Skylar, lalo sa playstyle or sa patch ngayon. Ang sumunod ko naman yung SRG. Bakit SRG? Yung SRG is laging nagpe-perform to sa international stage. Laging nasa finals, sa playoffs, sa top 4 pag international stage. And advantage din yung trio mid nila, naglaro ng SEA Games, which is sobrang laking factor niya yung kahit natalo man sila doon, sobrang laking factor niya kasi nakita nila yung mga pwede nilang i-improve yung mga loophole. Lalo na doon din si Coach Arcadia. And the next ko naman is Aurora. Sa classes pa rin siya. Even though na hindi sila nanalo sa Games of the Future sa in-expect natin, sobrang ganda pa rin ng mga playstyle nila lalo na pag nakuha nila early. Sobrang kaya nila i-dominate yung game. Alam nila mag-pressure. And yung Aurora, sobrang ganda exposure din yon nakuha nila sa experience na nakuha nila sa Games of the Future. Kasi yung mga pagkatalo doon, mga loopholes nila, yung mga pwede nila i-improve, kaya na nila i-fix papunta sa M series. Kaya maganda, may mga magandang factor din yung nagto-tournament ka muna bago ka sumabak sa mas malaki pang tournament. Although may factor uli siya na pwede ka ma-scout, pero yung mga gagain mo na pwede nyo pa i-improve is big factor. Ito talaga ang bias ko guys, yung YG. Bukod sa dalawang PH team, syempre yung YG, yung Myanmar team. Bakit ito yung bias ko? Yung nakaka-scrim namin sila guys, para sa 10 scrim, isang beses lang ata kami nanalo sa kanila. Sobrang alam nila paano counterin yung patch, yung double fighter, yung pressure ng lanes, alam nila, yung Yangon. And sobrang lawak ng hero pool nila, marami silang cheese pick. And sila yung pinakamagaling gumamit para sa akin ng chip. Which is, pwede maging factor yon sa ngayong M series. Pwede sila yung gumamit ng chip, i-maximize nila. Pero, ito talaga yung bias ko. Dahil sa experience ko lang sa scrims. Pero 3 months ago na naman yon guys. And next ko naman is, Team B ko is Alter Ego. Yung Alter Ego guys, ito yung isa talaga sa mga nag-maximize ng patch na double fighter. Sobrang flexible yung gold laner nila dito. Kaya mag-marksman, kaya mag-fighter, ang daming hero. So, yung surprising factor nila, lalo na yung coach nila rin, di ba? Galing siya sa different games sa Dota 2. Kaya, iba na rin yung macro nila, sobrang upgraded na rin. Sobrang na-maximize nila yung experience ng coach nila na na-apply nila sa Mobile Legends talaga. And yung next ko naman is yung CFU Gaming. Which, although hindi sila nakapaglaro ng SEA Games, na which is sayang, pero sobrang lakas din naman nila talaga. Lalo na ilang season na sila magkakasama, yung 4 nila, 5 nila. Sobrang advantage siya pag international scene talaga kasi yung factor ng mental, kilala mo isa't isa. Madaling makareset, pwede mo sabihin kagad yung mga errors mo. Ganun, sobrang laki factor din nun. Kaya hindi ko siya nilagay sa class S din. Dapat siya yung S ko. Naging factor sa akin is yung umabot na game 7. Kala ko i-dominate nila talaga yung finals ng Cambodia. Next ko is Team Spirit. Sobrang lakas nitong Team Spirit in terms of aggressiveness and mechanical nila. Lalo na si Kid Bomba. Kaya XP lane talaga na kaya rin bumuhat. Iba yung experience niya. Lalo na puro international stage, confidence niya na binibigay sa teams. Kaya dito naman yung team spirit ko. Ang next ko is
Ito talaga surprising sa akin. Yung inaral ko yung game nila bago ko gawin to. Sobrang ganda, taas ang mechanics sa mga player ng DFYG. Nakita naman natin nung Games of the Future. Maraming hindi nag-expect sa Chinese team na to. Pero sobrang lakas talaga ng team na to. Nakikita natin yung mechanics sila. Kulang lang sila sa game ideas and short lang sa drafting pero yung playstyle nila is shoot na shoot sa patch ngayon. And sa tier B ko naman is which is CG Esports. Ito talaga, itong CG na to, ang panglaban nila talaga, yung experience ng player sila. Yung mga naglalaro doon is experienced player. Chiku, sobrang experience na yan. Si Valence, naka-work ko si Valence, sobrang talinong player ni Valence talaga. Kahit 1 week ko lang siya nakatrabaho, magaling siya magbigay ng idea, magbigay ng logic about sa game. So, nilagay ko lang siya sa B kasi hindi sa akin convincing yung naging matchup nila sa finals ng SRG. Kaya dito ko lang muna siya nilagay sa B. Pero expect the unexpected. Team Falcons, which is yan, yung sa tropa natin na si Coach Pau. Nilagay ko lang siya sa B kasi ito yung base lang ng competitiveness, yung results din nila sa mga recent tournaments. Although nag-champion sila, malakas talaga sila dun sa region nila. Hindi pa rin sa akin, hindi ako satisfied sa playstyle nila or dahil iba lang yung region, maybe pag in-apply nila yun sa M series, mas magdo-dominate yung playstyle nila doon. Next ko naman ito, BSE, Black Sentence. Sobrang weird ng heroes nila, tsaka yung atake nila, paano sila mag-take ng objective, laban na kung laban, walang setups, kaya dito lang sila. Makikita natin yan sa mga, etong 5 team na to, mahilig sumet up ng mga objective fights, pero ang BSE, different approach. Laban sila kung laban. Ang letter C ko naman is ang Evil. Dahil inaway nila ang kapwa Pinoy natin, Trinasyok nila. Although may Pinoy dito ata yung coach nila is si Coach Bitoy. Tapos may isa pa silang Filipino player. Nakalimutan ko na kung anong name niya. Pero yung dating coach na minanay nandito sa Evil. Dahil napili ko lang sila dito kasi hindi ko na nakikita masyado yung competitiveness ng region ng Singapore na nandun yung malalakas na players ganun. Pero based on sa mga heroes nila, almost same hero siya ng PH. So, makikita natin yung agawan lang ng mga heroes dito. Pero sila muna yung letter C team ko. But next ko, etong dalawa, same lang ng reason guys. Simula nagka wildcard guys. I don't know if M5 nagsimula. M5 lang ata. Wala pang wildcard teams na umabot sa playoffs, sa finals guys. Lagi sila nag-underperform sa Swiss stage pa lang. So, kaya etong dalawang to, Boostgate, Team Zone is nasa letter D ko. So guys, ito yung aking ranking. Ito ay may bias ng konti, pero ito lahat ay based lang sa preference ko.